So, paano ba tayo magiging malakas na leader? Una, pray before you lead. Pangalawa, make plans with godly wisdom. At pangatlo, walk through the open doors God provides. So, pag-usapan muna natin ang una, pray before you lead. Kaibigan, kung gusto mo lumago sa iyong leadership, manalangin ka muna bago ka manguna. Bakit? Dahil ito ang pundasyon ng lahat ng mababasa natin sa Bible patungkol sa leadership. Ang ibig sabihin, leadership starts with dependence on God. Hindi nagsisimula ang leadership sa tapang mo. Hindi nagsisimula ang leadership sa galing mo. Hindi nagsisimula ang leadership sa experience o title mo o position mo. Ay, leader ako kasi D-group leader ako. No, hindi. Ang leadership ay nagsisimula ito sa pag-amin na, Lord, hindi ko kaya mag-isa. At malinaw ito sa buong Biblia. Ang Panginoong Hesus ang nagsabi mismo sa John 15:5, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hindi niya sinabi, konti lang magagawa nyo. Hindi rin niya sinabi, mahihirapan ka lang. Kundi, ang sinabi niya, wala kayong magagawa. Kaibigan, kapag namumuno tayo ng hiwalay sa Diyos, pwedeng gumana ang isang sistema, pero namamatay naman ang puso. Ano ibig ko sabihin? Ibig sabihin, posibleng maayos ang takbo sa panlabas, pero wasak naman sa loob. Pwede mong patakbuhin ang pamilya mo na may rules, may schedule, may disiplina, nakikita ito sa panlabas, pero wala namang affection. Wala ng pagmamahal, wala ng panalangin, wala ng joy sa loob. Ang lahat ay pakitang tao na lang. Pwede mong patakbuhin ang ministry na may programa, may attendance, may calendar, pero wala ng brokenness. Hindi ka na sensitive sa iyong kasalanan. Wala ng compassion, wala ng presensya ng Diyos. Pwede mong patakbuhin ang trabaho na may target, may KPIs, may performance, pero ikaw empty na, pagod ka na, galit ka na, irritable at hindi mo na alam kung bakit ka pa bumabangon araw-araw. Now, gumagana ang sistema, pero namamatay ang puso. Ako lang naalala ko nung isang araw bago kami mag-meeting, ay hindi muna kami nag-pray. Maganda ang mga plano ko, maganda ang direction namin, kaya lang nakalimutan ko mag-pray. Hindi na ako nagdedepende sa Diyos. Kaya kapag may mga aberya sa trabaho, gaya nung isang araw ay nai-irritate ako at may tendency na ako ay magalit sa aming mga kasama sa trabaho. At habang ginagawa ko itong message na ito, alam nyo, pinaalala sa akin ng Diyos na hindi ako nakadepende sa Kanya, kundi sa sarili ko ng kakayahan. At kapag nakadepende ako sa sarili ko, maaring may nagagawa kami sa panlabas, pero sa aking puso ay nade-develop naman ang pride at pagiging magagalitin. May mga magulang na mahusay mag-manage ng bahay. May oras ang pagkain, may rules ang mga anak, may disiplina, pero ang tanong ay, kailan kayo huling nanalangin na magkakasama sa bahay? Kailan yung huling nagyakapan kayo? Kailan yung huling pagkakataon na umaming ka sa iyong pagkakamali bilang magulang? Ang bahay ay maayos, malinis, maganda, laging pinapa-renovate, pero ang relasyon malamig na. Ang pagmamahal din ng mga anak sa Diyos, malamig na din. Gumagana ang sistema pero namamatay ang puso. May church leader na sobrang organized. May meeting agenda, may programa, may strategy. Pero hindi na umiiyak sa presensya ng Diyos. Hindi na nakikinig sa Holy Spirit. Hindi na nagpe-pray bago magdesisyon. Alam mo kung kailan na lang siya nagpe-pray? Nagpe-pray na lang siya pag alam niya may pumalpak na sa mga desisyon niya. Nakakalungkot kasi maaring may movement tayo pero walang anointing. Gumagana ang sistema pero namamatay ang puso. May boss na magaling, efficient, result-oriented, pero galit lagi. Walang presensya, walang malasakit sa tao. Kumikita ang kumpanya, pero nawawala ang dignity ng mga empleyado. Gumagana ang sistema, pero namamatay ang puso. Napapalayo sa Diyos. Kaya ang tanong, bakit ba nangyayari ang mga ito? Kasi kapag tinanggal mo ang Diyos sa leadership, ang papalit ay control. At kapag control ang pinairal mo, unti-unti nawawala ang pagmamahal at habag o compassion. Tama ba? May magulang na sobrang gustong maging tama ang anak. May rules, may curfew, may consequences pag nagkamali. Kaya lang ang lahat ng correction ay pagalit. Lahat ng utos ay pasigaw. Lahat ng pagkakamali ay pasermon. Lahat na lang hindi pwede. Alam mo, ang bata ay sumusunod pero hindi dahil mahal ka, kundi dahil takot lang
siya sa'yo. Kaya tanungin mo sa sarili, sumusunod ba ang anak mo dahil mahal ka o umiiwas lang siya sa consequence? Kapag control ang pinairal mo, nawawala ang pagkakataon para sa isang nagmamahalang relationship. At ang leadership tuloy sa bahay ay nagiging authority without affection. May ministry leader na sobrang focus sa schedule, sa flow, sa oras. Kapag may na-late, pinapahiya. Kapag may nagkamali, napapagalitan sa harap ng lahat. Kapag may nasaktan naman, hindi pinapansin. Kasi kailangan tuloy ang programa. The show must go on. Bahala ka sa buhay mo. Napakaayos ng service, maayos ang meeting, pero ang tanong, nagkakaroon ba ng healing sa puso ng mga tao na nasa paligid mo? Mas nagiging mapagmahal ba sila? Mas nagiging mapagpatawad ba sila? Kapag control kasi ang pinairal, ang ministry ay nagiging event na lang, hindi na shepherding. May boss na laging may numbers, may target, may deadline. Kapag bumagsak ang performance, naku, galit na yan. Kapag may personal na pinagdadaanan ng empleyado, wala naman siyang pakialam. Kasi sobrang focus sa target. Ano resulta? May output pero may burnout. Kumikita ang kumpanya pero nawawala ang tao. Kaibigan, tanda mo ito. Control produces compliance, but never commitment. Kaya, balik ka kay Lord. Sa Kanya ka magdepende. Paano? Pray before you lead. May leader na ayaw mag-delegate sa iba kasi kailangan siya ang may control ng lahat. Kapag may nag-offer tumulong, ayaw. Ang dahilan, para daw siguradong maayos. Pero ang totoo, takot lang siya mawalan ng control. Kaya gusto niya siya yung gagawa. Kaya tuloy unti-unting napapagod ang leader na ito. Unti-unting nawawala ang joy. Unti-unting nagiging irritable. Kapag control ang pinairal, nawawala ang pagtitiwala. At pag nawala ang pagtitiwala, ay ang kasunod nito ay nawawala din ang pagmamahal. Kaibigan, baka hindi ka masamang leader. Kaya lang, baka takot ka lang mawalan ng control. At dahil mahal ka ng Diyos, inaanyayahan kanyang isuko ngayon sa Kanya ang control para maibalik mo ang compassion mo sa iba. Kaibigan, sa anong area ng leadership mo mas nangingibabaw ang control kaysa compassion? Handa ka bang ibigay ulit yan kay Lord? Ang hawak na matagal mo nang kinakapitan? Kaibigan, hindi tayo tinatawag ng Diyos para maging controllers ng tao, kundi shepherds ng puso. At kapag binitawan mo ang control, alam mo mangyayari? Babalik yung pagmamahal. Kaya nga sabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Ibig sabihin, huwag mong gawing sandalan o huwag ka magdepende sa sarili mong talino. Huwag mong gawing default mode ang kaya ko na to, ako na bahala dito. Kundi gawin mong default mode ang pagdepende sa Diyos. Paano? Pray before you lead. Si Nehemiah ay hindi propeta, hindi siya pari, hindi siya hari. Isa lang siyang cupbearer ng hari ng Persia. Isang mataas na posisyon, pero sobrang delikado kasi siya ang unang iinom ng alak ng hari para siguraduhin walang lason ito. Isang maling pagkilos niya, isang maling sagot, pwede niya ikamatay. At sa panahong ito, ang Jerusalem, ang bayan ng Diyos, ay wasak ang pader. Sira ang mga gates at punong-puno sila ng kahihiyan. 4 na buwan nang umiiyak si Nehemiah dahil dito. 4 na buwan siyang nag-aayuno at nananalangin. 4 na buwan niyang dinadala ang bigat sa puso niya. At ngayon, biglang napansin ng hari ang lungkot niya. Sabi sa Nehemiah 2:4, ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Tingnan mo, ito yung sabi ni Nehemiah. Wow! Imagine mo, ang eksena ito. Ito na yung moment na pinaghandaan niya ng 4 na buwan. Ito na yung opportunity na pinagdadasal niya gabi-gabi. Tapos parang sinasabi ng hari na, sige na, ano ba gusto mo? Malungkot ka eh. Pero ano ba gusto mo? Bibigay ko yan. Pero anong ginawa ni Nehemiah? Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagbigay agad ng speech. Hindi siya nag-react emotionally. Ang sabi ng Biblia, nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Grabe! Na-realize ko yung 4 na buwan niyang pananalangin at pakikipag-usap sa Diyos araw-araw ay nagbunga ng dependence niya sa Diyos. Ang ibig sabihin ay hindi biglaan ng dependence ni Nehemiah sa Diyos, kundi hinubog iyon sa pag-iyak,
pag-aayuno at pag-amin ng kahinaan sa Diyos araw-araw at tuloy-tuloy. Kaya ang tanong, kaibigan, kailan mo ginawa consistently na araw-araw dumudulog ka sa Diyos? Binubuksan mo yung Bible mo, inaalam mo kung ano yung sasabihin niya sa'yo, at inaamin mo na, Lord, hindi ko po kaya, bigyan niyo po ako ng direksyon, bigyan niyo po ako ng kaalaman, i-guide niyo po ako, tulungan niyo ako maintindihan itong binabasa ko, itong direksyon niyo, sapagkat wala po akong magagawa kung hindi po dahil sa inyo. Ang ibig sabihin ay ang instinct ng pagdepende sa Diyos sa panalangin ay magsisimula sa paggawa mo ng daily habit na pakikipag-usap sa Diyos. At yung disiplina mo na yun araw-araw ay magbubunga naman sa iyo ng panalangin sa Diyos kahit sa anong sitwasyon mo sa maghapon. Kaya kung magiging honest tayo bilang leaders, dito tayo madalas pumapalya. Pero purihin ng Diyos dahil mahal niya tayo. Minsan, hinahayaan niya tayong maipit sa problema. Hindi para parusahan, kundi para ipaalala na kailangan nating magdepende lang sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Tingnan natin ito. Hindi lang si Nehemiah ang nagpakita ng dependence sa Diyos, kundi ang Panginoong Hesus mismo. Basahin natin Luke 6:12-13. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niya mga apostol. Kaibigan, ang anak ng Diyos ay nagpray ng buong gabi bago pumili ng leaders. Alam mo, na-realize ko na ang Panginoong Hesus ay may karapatan na sabihin na busy siya maghapon at ang dami pang ministry na naka-line up at marami pang gagawin. Kaya wag na muna manalangin. Pero hindi niya ginawa. Hindi yun ang kanyang habit. Bakit? Kasi nais niyang ipakita sa atin ng isang modelo ng pagdepende sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. At kung ang Panginoong Hesus ay nag-pray bago magdesisyon, sino tayo para magdesisyon ng walang panalangin? Tama ba? Minsan, ang dahilan kung bakit hindi tayo nagpe-pray ay hindi lang busyness. Minsan, pride. Alam ko na to. Kaya ko na to. Sanay na ako dito. Pinag-aralan ko nga ito eh. At kapag ganon, nagiging self-reliant leaders tayo. Mukhang malakas sa labas, pero mahina sa loob. At alam ng Diyos yan. Kaya hindi niya agad tayo sinusukuan. Sa halip ay tinatawag niya tayo pabalik. Kaya nga ito yung challenge at tanong. Bago ka nagsalita sa anak mo, nag-pray ka ba muna? Bago ka magdesisyon sa trabaho, nag-surrender ka ba muna sa Diyos? Bago ka mag-react sa conflict, nag-pause ka ba para magdasal? At kung hindi mo nagawa, kung nauna ka na magsalita, nagalit, nagkamali, ito ang good news. God is not done with you. Ang prayer ay hindi para sa perpekto. Ito ay para sa mga taong nagbabalik loob, sa mga taong inamin na may pagkukulang sila, sa mga taong inamin na nahiwalay sila sa Diyos, na pinili nila na humiwalay sa Diyos at gusto na nilang bumalik ngayon dahil na-realize nila na sila ay nagkasala, na sila ay nagkamali dahil lumayo sila sa Diyos. Kaibigan, balik ka sa Diyos at simula mo magdepende sa Kanya sa iyong leadership. Paano? Pray before you lead.